Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa inyong lahat. Sa video naman po na ito, muli po nating aantabayanan at tututukan po ang XAU against US dollar or ang gold. Kaya naman yan ang goal natin sa video na ito, na magbigay ng kaalaman sa inyo at syempre ng mga tips and guides sa mga beginners po dyan. At again, disclaimer lang po na ang mga videos na ginagawa natin lagi ay syempre naman upang tayo ay makapagbigay ng informasyon lamang at mag-guide, Hindi po ibig sabihin na ina-advisean natin kayo, okay? So kaya naman, bago tayo mag-start, kung bago ka lamang pala dito sa ating mga social media accounts, tayo nga po pala si Estudyante Trader. Tayo po ay isang finance content creator and also trader sa mga iba't ibang markets. Kaya naman nagbablog tayo ng ganito para nang sa gayon, again, makapagbigay po ng literacy and awareness sa mga kababayan po nating Pilipino. And by the way, singit ko lang, kung gusto nyo mag-trade sa XNES, nandyan din po yung link para nang sa gayon makapag-create kayo ng account. So kaya naman guys, without further ado, simulan na po natin yung ating part 3. Okay, ito na yung pangatlong videos natin sa gold. At hindi nga po ako nagkamali sa aking sinabi na around 3,350 to 3,360 to 70, meron po tayong resistance dito at meron po tayong selling pressure. Ito po sa range na yan. Ano po ang nangyayari ngayon sa presyo ng gold? Ano po ang nangyayari sa galaw ng XAU-USD? Sabi ko po, 'di ba, sa akin lang po naka-sell short ako diyan, Ayan nga sa mga ibang MT4, MT5 accounts natin. So, ngayon makikita po natin bumababa. So, again, there is really a selling pressure dito po sa area na to. Kasi kita-kita naman natin na ito po, simula no July 11. Tama, July 11, July 14, 'di ba, nag-close yung market, weekends, pagkabalik July 14, so onwards July 15 na ngayon, boom, biglang nagkakaroon ng selling pressure. Although tumaas pa nga siya ng almost 3,370 umangat, pero makikita po natin dito na hilaw, hilaw na yung pag-angat at mas marami yung nagbebenta kaysa sa bumibili. Kaya nga ako, sabi ko nga, 'di ba, ng mga nakarang araw pa lang, ang XAUSD, kung ako magte-trade yan, ba't ko bibilin yan agad? Ang laki na nga po ng tinaas from the swing low or swing point dito na low, and then yung high. So, medyo malaki na yung tinaas niya Kasi nga, kung pagbabasihan niyo po dito, every time na umaangat ng konti, okay? Actually, sa akin nga, personally, mini-measure ko pa yan in percentage. Pero, for the sake of this video, dahil nga gusto natin, mas beginner-friendly mga videos natin, in-explain na lang natin. So, for example, umangat ito, let's say, halimbawa lang po ito, 0.20%, bumababa din siya agad. Dito makikita natin, hindi lang doble, triple pa nga yung tinaas itong run na ito ng market, 'di ba? Itong rally na ito from the swing low to the swing high. Ang sinasabi ko diyan, imposibleng hindi bababa or magre-retrace kahit konti, which is ito na nga po nangyari na. Okay, kaya yung logic doon is sobrang medyo malaki na yung tinaas above average So, bakit ka pa bibili dito sa taas? Knowing na above average na, and then number 2, resistance na, and then number 3, may selling pressure pa. So, kaya makikita natin na talagang posibleng at mataas yung probability na pwede itong bumaba. Kaya nga makikita natin na ano nangyari kahit hanggang ngayon po. Bumababa po itong gold, in the 30-minute time frame na perspective, and dito rin po sa 1 hour. Makikita natin actually, hindi ko alam mangyayari, but dito po, nagpo-form na siya ng high, lower high, ng low, lower low. Eto na ba ang simula ng pagbagsak ulit ng gold? Kasi nag-rally Okay, kailan yung rally na yon? From, let's say, July 9 to July 14, nag-rally, tumaas. Talagang gumanon, pero sabi nga nila, 'di ba, medyo mas malaki yung itinaas, pwede ring malaki yung ibababa, Agree ba kayo doon? So, kaya naman, yan yung aking comment po diyan. Okay, dito sa gold. At ako personally, kung ano bang
wala akong may advice, no? Dahil ayaw nga natin, no? Sa akin lang perspective ko, magbabay na ba ako or hold lang or short pa rin? Actually, sell short pa rin po ako, position. Okay? Sell short position pa rin po ako dahil masasakyan mo yan. Siyempre nga lang, huwag kang timing pa rin in the best na timing. For example, dito ka nakapag-sell short, mababa lang yung margin mo, mataas yung mga lot sizes mo. Sunog ka dyan. Etong pagtaas nito. 'Di ba? Nag-sell short ka diyan, nag-enter ka ng sell short position, ng short selling. So ang nangyari, tumaas. Di syempre talo ka, 'di ba? Kaya nga again, hindi ito advice, no. Sa akin lang ito kasi kaya kong magpaipit if ever na medyo tumaas siya. Ang tawag po doon paper loss. Pero ang nakikita pa rin natin na trend diyan, syempre pataas pero malaki yung posibilidad sa akin, no, na tumuloy yan pababa. Okay, kasi nga parang overbought and oversold condition lang yan Parang yung overvalued and undervalued condition sa market kung titignan mo yung chart Kasi nga, again, nahihirapan siyang, it's really struggling in this particular part, in this particular range na 3,350, okay? 3,350 to 3,370, hirap na hirap umangat ang gold, ang XAUUSD sa part na yan. Kaya para sa akin, I will take the advantage of, being in the side of short. No, yung mga nasa sellers tayo. No, nasa side tayo ng sellers, hindi sa buyers. Para lang po sa akin yun, no. Kaya naman again, ano ba dapat, no? Well, nasa sa inyo po yan. Pero ako, sinabi ko na yung take ko po dyan, no? Kaya again, medyo mahaba ng video natin. So, sana again, marami kayong ulit natutunan sa pag-update natin, sa paggawa na po natin ng analysis and insights. Medyo hindi tayo ganun ka-consistent, no? Pero araw-araw, I will try my best, no, to be consistent as it is, no, sa aking ginagawa. And again, yun nga, paalala lang guys, again, no, for educational purposes lang po ito. Pero if ever, halimbawa coach, gusto kong magpaturo, no, meron din tayong mga one-on-one private coaching. And syempre, yan, sa Xness, pwede kayo mag-trade dyan. Actually, nilagay ko na po mismo sa aking post. Ayan, ilalagay natin sa mga gustong mag-trade, no? Yung mga baguhan dyan, pwede naman kayo mag-copy trading, pero pag-aralan nyo muna. Pero ang the best, demo account. And then, pag natuto na kayo, pwede na kayo mag-switch into real live accounts, no? So, yun lamang po. Once again, this is the Estudyante Trader. Marami pa tayong gagawin naman gantong content, especially about commodities, kasi nga, medyo nag-shift na tayo ng content. Ayaw na natin sa syempre, we comply, we abide, no? So, alam nyo na po yon sa mga content creators dyan. So, kaya yun lamang ka-traders. Once again, this is the Estudyante Trader and see you for more videos, contents like this. Bye-bye po.